Magandang araw mga bata! Ako nga pala si Ate Ali, isa sa mga on-the-job training apprentista na nagmula sa Camarines Sur Polytechnic Colleges. At narito ako ngayon upang magatid sa inyo ng isang kwento na tiyak ako'y kapupulutan niyo ng aral. Pero bago ako magsimula, meron muna akong mga katanungan sa inyo. Sino ba dito ang mahilig magpintura? Magaling! Ano ba ang mga paborito niyong kulay kapag kayo ay nagpipintura? Wow! Naggagandahang kulay! At dahil dyan, ang ating kwento ay may kinalaman sa kulay na pinamagatang ang bago kong kulay, kwento ni Sikar Ayo, Adhaning Room at Iginuhit ni Noring Aya, hatid sa atin ng Let's Read of the Asia Foundations. Kaya tara, simulan na natin ang kwento. Yehey! Oras na para sa bakasyon. Pupunta kami sa beach. Mas gusto ko sanang umakyat sa bundok. Pero, okay lang. Masaya naman sa beach. Maligo, mag-surfing, at sumakay sa jet ski. Ano pa? Sa kasamaang palad, ako ay pwede lamang maglaro sa buhangin. Napakadelikado para sa babae na maglaro sa dagat, Alma, sabi ni tatay. Gaya ng dati, bawal kong gawin ang gusto ko. Dear Diary, ang lungkot ng bakasyon ko. Pinapayagan lamang ako na maglaro sa buhangin. Laging sinasabi ni Daddy na hindi ito magagawa ng mga babae. Hindi iyon magagawa ng mga babae. Hindi ba niya naiintindihan na may mga bagay din ako na gusto kong gawin? Malapit na ang araw ng kalayaan ng Indonesia. Ang aming mga kapitbahay ay abala sa paggawa ng makulay na tarangkahan upang ipagdiwang araw ng kalayaan. Masaya akong kasali. Tumalsik ang pintura sa aking muka at sando. Ayos lang. Masaya ko nalilinisin ang aking sarili. Anong ginagawa mo, Alma? Napakainit. Biglang dumating si tatay. Gusto kong tumulong sa pagpintura nitong gate, sabi ko. Hindi. Umuwi ka na lang at linisin mo ang iyong muka. Hay, gaya ng dati, bawal kong gawin ang nais ko. Dear Diary, sinubukan kong pinturahan ang gate para sa araw ng kalayaan. Napakasaya ko. Pero kaunti lang ang kailangan kong gawin bago ako utusan ni tatay na umuwi sa bahay. Nasasabik akong panoorin sa pagpintura ng gate mula sa kwarto ko. Kung hindi ko mapintura ang gate, baka mapinturahan ko ang aking dingding. Matagal ko nang iniisip na baguhin ang kulay ng aking dingding. Hindi ko gusto ang kasalukuyang kulay na pink. Bakit mo gustong baguhin? Ayaw ba namang babae ang pink? Tanong ni tatay. Umiling ako. Gusto kong baguhin ang kulay. Sige, sa susunod na linggo, magpipintura kami ng iyong kapatid na si Yodi. Ano bang kulay ang iyong gusto? Gusto ko sanang subukan magpintura mag-isa, pero okay lang. Basta hindi na yung pink yung wall ko. Dear Diary, malapit nang maging bago ang kulay ng aking pader. Aling kulay kaya ang dapat kong piliin? Dilaw o asul? Sa wakas, linggo na ngayon. Buong linggo kong inaabangan ang araw na ito. Hinihintay ko sina tatay at Yudi, pero hindi sila nagpakita. Hinanap ko sila at natagpuan ko sa aming garahe. Pasensya na, Alma. Tinuturuan ko pa si Yudi kung paano ayusin ang kanyang sirang bisikleta, sabi ni tatay. Para matulungan kita balang araw kung sakaling masira ang iyong bisikleta, saad ni Yudi. Ang tagal nila, pero ayos lang. Napagdesisyonan kong subukang magpintura ng mag-isa. Masaya pala sa pakiramdam kapag ako ay naghahal ng makulay. Sinimulan ko sa asul, dilaw at pula. Malapit na akong magkaroon ng purple, berde at kahil. Nang biglang sumulpot si Yodi. Hoy, bakit hindi mo ako inihintay? Sa tingin mo ba kaya mo yan? Hayaan mo ako ang gagawa para sa'yo. Kaya ko itong mag-isa. Ang sigaw ko. Tingnan mo ang iyong kulay, mukhang hindi pantay, saad ni Yodi. Hindi, ang sagot ko, hindi na ito masama, ilalabas ko ito. Magiging madali lang ito. Tapos na, ngunit sa ilalim ng kalahating bahagi lamang, hindi ko na maaabot ang mas mataas na bahagi. Sa tingin ko, hahayaan ko na lamang na ganito ito. Ang ganda ng kinalabasan ng kulay pink at kahel. Hindi ko gusto na payak lang ang aking pader. Gusto kong maglagay ng mga hugis at kulay. Ano ang maaring tatsulok? Saan ko banda ilalagay ang hugis bilog na may iba't ibang laki? Alma, ano ang ginagawa mo? Ang manghugis na iyon ay hindi malinaw.
sabi ni Yodi. Sarili kong gawa ito, ang sagot ko. Maghintay ka at makikita mo. Magiging maganda ito. Akin na nga yan, ako na ang magpipintura para sa iyo, ang naiinip na sabi ni Yodi. Hindi, gusto kong gawin itong mag-isa. Tumingin ako sa kwarto ko. Napakakalat at magulo. Tumalsik ang pintura kung saan-saan. Pumunta si nanay. Sinabihan ni nanay si Yodi na linisin ang mga kalat. Gusto mo bang magpintura kasama ako, nanay? Ang tanong ko. Tuwang-tuwa si nanay at tumango. Ano kaya ang maaring maging tatsulok? Ang tanong ni nanay. Alam ko rin kung ano ang maaring mga bilog. Ano sa tingin mo, nanay? Nang biglang sumulpot si tatay. Wow, ang lamig tingnan ng pader mo, Alma, sabi niya. Hindi ko inaasahan na magagawa mo ito. Hindi pa ito tapos, di ba? Kailangan mo ba ng tulong, Alma? Kayang pinturahan ng tatay ang mataas ng bahagi ng pader. Alma, pwede ba akong sumali sa pagpintura sa dingding mo? Ang tanong ni Yodi. Ano ba ang iyong gusto? Gusto mo ba ang mga bituin? Kaya kong gumawa ng mga bituin. Ano sa tingin mo? Pero may mga bituin na ako, sagot ko. Gagawin ko pa ang mga bituin. Masayang sabi ni Yodi. Wow, ang ganda. Sobrang saya ko ngayon. Sa wakas may bagong kulay ng aking pader. Nagpapasalamat ako kina nanay, tatay at Yodi dahil tinulungan nila ako. Tingnan mo ito. Ano sa palagay mo ang bago kong kulay? Ngayon na napakinggan na natin ang kwento, nais itong ipaalam sa atin na mahalaga ang pagkilala at pagtanggap sa sarili natin kahit na may pagbabago sa anyo, kalagayan o damdamin. At dyan nagtatapos ang ating kwento na pinamagatang ang bago kong kulay, kaya mga bata, palaging pakatandaan, kilalanin muna ang iyong sarili bago ang iba. Muli, ako si Ate Ali, huwag kakalimutang mag-follow, like, and subscribe sa aming Facebook page at YouTube channel para sa iba pang kwento na tiyak ako'y kapupulutan nyo ng aral. Hanggang susunod nating kwento, paalam!